sa Tagalog dito, tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Basahin natin. Chapter 3. Verse 3, sorry. Tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Verse 4, sa paraan na ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan nito. Ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas na bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, at sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesus o Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapikinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo parang bulag na hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili. Ang Diyos, hallelujah, pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod sa ganitong paraan. Kayo'y malulugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan, alam na ninyo ang katotohanan, inyong tinanggap at matatag kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyo isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang pagkatawag na ito o ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyo lagi ang mga bagay na ito, kahit ako'y pumanaw na. Ang nagsalita po rito si Pedro. No? Ano yung binigay sa atin, yung kapangyarihan? Simula tayo kumilala sa Diyos. Sabi sa chapter 3, magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. At ito'y dahil sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Hesukristo. Siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian. Binigyan tayo ng kaluwalhatian, kadakilaan. Sa paraang ito, binigyan niya tayo ng dakilang napakahalagang pangako. Ano yung pangako? Para makaiwas tayo saan? Sa pagnanasa ng sanlibutan. Ngunit bakit maraming Kristiyano naliligaw pa rin ang landas? Hindi kasi nila tunay na kilala ang Panginoon. O binawal ang bahala nila. Nagiging tamad sila sa pananaliksik sa salita ng Diyos. Kailangan kilalanin natin ang Diyos. Kasi doon natin
makukuha yung kapangyarihang binigay sa atin, nasa atin eh. Kumbaga, yun ang mag-i-ignite. Yun ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin yung pagkakilala natin sa Panginoon sa Kristo. Siguro kaya natitisod, maari o totoo, dahil hindi nila kilala, una ang kanilang sarili at ang kanilang sinasampalatayanan. Kaya madali silang nabubuwal. Madali silang naakay ng laman. Di ba? Yung kanina, gusto nilang gahasain sa chapter 19. Hindi basta-basta pagnanasan ng laman. Gusto nila yung lalaki, ibinigay yung asawa. Naghalinhina nila. Hindi nila alam. Meron silang ibinigay. Hindi nila kinilala, kaya hindi nila alam na sa kanila yung kapangyarihan. Nakalimutan nila yung bilin at pangako ng Diyos. Pangako si Kristo upang di tayo makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas na bilang Diyos. Nakalimutan nila yun eh. Nagtulak sa mga taong ito? Ang kanilang kalibugan, ang kahalayan, at kawalang pag-ibig sa utos. Diba? Kawalang pag-ibig at pagkilala sa Diyos. Walang takot. Pag ang tao lumalakad na sa sarili niyang nasa, hindi niya nakilala ang Diyos. Para na itong halimaw. Diba minsan naging halimaw na rin tayo? Napakarumi ng ating ginagawa. Pero alam natin si Kristo sa pangalan. Siya'y Diyos. Oo, maski yung Diablon, alam din eh. Nanginginig pa nga eh. Mas kilala pa yata ng Diablo yung Diyos eh, kisa sa atin. Sabi niya, kilala kita. Kasi pag ibinulkal ko, haba. Pero alam niya ninyo dapat ito, kaya hindi ko binibigay lahat ng verse. Kasi dapat kayong magbungkal. Kasi kung susubo ko pati verse, una, hahaba tayo. Sasalaysay ko pa. Okay lang naman kung nandiyan si Pastor Paterno. Diba? Kailangan nyo sinasabi ko, saliksikin nyo rin. Diba kailan na sinabi nakaraan lang. Baka binobola ko lang kayo. Hindi ko kayang gawin yun. Sinusupil ko nga yung sarili ko eh. Nagtitis ako. Isip na nga ako mag-abroad. Hindi ko mapagawa ito. Makabiling sabmo. Pero sabi ng Diyos, kailan kita pinabayaan? Nasa iyong kapangyarihan, kulingin mo at makakamit. Diba? Kakanta muna ako bago tayo tuloy. Alam mo, yung pagbabago, kinanta na nung araw pa. Hindi natin tinitingnan yung kanta eh. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhan ay takwil mo na. Lumapit ka sa may kapal. Pag-ibig na kay tamis. Pag-ibig na walang hanggan. Sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo. Di ka ba nababagaba sa mga nangyayari ngayon? Pangitaing nagsasaan. Katapusan ay nalalapit na. Ngayon na, kapatid. Ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa. Ang lahat ay maging huli. Huwag mo nang hintayin. Nadagukan ka ng panahon. Dahil sa katamaran, ang pagsasaliktik at pakikisama sa gawain ng Diyos. Tatapatin ko yung nalulungkot ako pagkatawag ng tawag. Tawag ng tawag yung ating speaker, moderator natin. Tawag ng tawag. Meron pa ba? Meron pa ba? Ayaw, nahihiya. Bakit mo kaya? Isigaw mo na. Ngayon na. Habang malapit pa. Matatawag pa natin ang panahon. Diba? Binigay na sa atin. Ito na sinabi ni Pablo. Tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo maging maka-Diyos. Bakit naging demonyo itong mga taon to? Hindi nila tinanggap at hindi nila kinilala talaga ang Diyos.
Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni David, Lord, lubusan mo ipakilala ang iyong pagka-Diyos sa akin. Dapat ganun din tayo. Tawag tayo ng tawag sa Diyos. Hindi naman pala natin kilala yung Diyos. Anong katangian ng pagka-Diyos niya? Anong pagka-deity? Mga deity sa theology, deity. Ano pa ang gusto niya? Dapat alam natin. Kung sa asawa natin, sa ating mga minamahal, hinahanap natin yung kahinaan niya, tsaka yung ano yung gusto niya, mahilig ito sa mansanas. Hahanap ka ngayon ng puji. Kahit mahal, pipilitin mo, pag-iipunan mo. Hasaliksikin mo ang kanyang para siya matuwa. Ganun din ang dapat sa Diyos. Saliksikin natin ang kanyang kautusan, ang kanyang sulat. Sabi din sa Joshua, araw at gabi, dili-dili, binili yun, utos yun eh. Kasi nga, pag hindi natin kilala yung nag-uutos, maaaring maligaw tayo. Mamislead tayo bilang sundalo ni Kristo. Nung panahon ng kudita, misleading eh. Naalaman yung password namin, tinukuman kami doon sa mismong kakampi namin, nagbabari lang kami dyan sa may West Crame. Kasama natin sila. Sino nag-radyo sa atin? Kailangan alam natin kung sino yung nag-uutos at sino yung sumulat, sino yung Diyos na nagsasabi na huwag mong gawin ito, itong gawin mo. Marami, ano-ano na lang ginagawa. Naintindihan naman ako ng Diyos. Mahal naman ako ng Diyos. Kung naintindihan ka, pero abusado ka naman. Inabuso mo yung kanyang pag-ibig. Inabuso mo yung kanyang kababaan loob. Paano tayo makakaiwas sa mundong ito? Hindi natin kilala kung sino, kung bakit tayo tinawag at pinili. Paano may kapangyarihan? Meron. Sa isang usal ng panalangin at pagsamot, pagluhod at pag-iyak, nakikilala natin ang Diyos. Para tayong bata. Humihingi tayo. No matter what, anong mangyari. Nakita niyo ba yung sanggol? Alam niya, nandiyan yung ama niya, ina niya. Pag nagugutom niya, iiyak siya ng iiyak. Hindi niya intindi kung may pagkain o ano. Basta ihingi siya. Ba't ganun? Ganun ang panampalataya. Alam natin ang Diyos, hindi tayo matitiis. Patuloy tayo magsumamo, kaya nga prayer warrior eh. Kaso pag hindi binigay yung gusto, ayaw na. Hindi na tulungan, gagalit. Naku, pag napagsalita, ang galit. Natitisod daw, natitisod. Bulag ka. Kailangan imulat mo yung mata, kapatid. Hindi, wala ka tama. Wala namang baby. Baby damulan. Meron, Mongoloid Christian. Alam niyo yung Mongoloid Christian? Kunya-kunyarian lang eh. Diyos. Langit-langitan ang pupuntahan. Hindi ba? Hindi natin madadaya ang ating sarili. No? Upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito sikapin ninyong idagdag. Dagdagan natin ang panampalataya natin ng kabutihan. Sabi naman ng iba, gumawa ka lang ng mabuti. Ayos na. Sabi naman ng isa, manampalataya ka lang. Magkasama to. Pananampalataya at kabutihan at gawa. Paano mo sabihin mabuti ka, hindi mo naman pinapakita sa gawa? May pananampalataya ka, hindi mo naman pinaaksyonan. Wala rin. You are separated from God. Hindi ka nag-move on. Hindi ka gumagawa ng tama. Ako may pananampalataya, wala namang gawa. Ang inyong kabutihan, ang kaalaman. Paano? Sinabi dito, kaalaman. Pag mabuti ka na, alamin mo yung kaalaman. Saan manggagaling ang kaalaman? Sa salita ng Diyos. Dilid-diliin mo araw at gabi, pilitin mong sundin, matakot ka sa Diyos. Sundin mong lahat ng kanyang mga utos. Paano nga? Hindi kami makasunod. Magpatuloy ka. Along the way, matututunan mo. Makikita mo yung kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Alin yun? Yung para makilala mo pa ng lubusan ng Diyos. Pero kung titigil ka dahil nasasaktan ka, ayaw mo na idagdag sa iyong pananampalataya ang kabutihan. At ang iyong kabutihan ang kaalaman. Ang iyong kaalaman, ito mabigat, ang pagpipigil sa sarili. Maraming Kristiyano hindi marunong pigil. Una sa bibig, sa emosyon,
Sa isip, iba pa emosyon. Kaya napapahamak pag na-emosyon, buhos, nakalimutan na yung pag-ibig ng Diyos. Hindi sobra na emosyon. Ako sige, pasensya ka na kapatid, na emosyon ako. Hindi, pinag-aharian ka na. Dapat meron kang pagpipigil sa sarili. Saan manggagaling tong mga ito? Sa pagkakilala kay Kristo Jesus. Na siyang Diyos, na siyang nagtawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mamaya nandito. No? Kompleto to pagpipigil sa sarili. Pag marunong ka na magpigil sa sarili, ang katatagan. O katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Kailangan magpakatatag tayo. Paano tayo tatatag? Ayaw natin mag-participate sa gawain. Bilang sundalo, ayaw natin po sumabak sa training na mabibigat. Pag napapaitan tayo sa narinig natin, napakabigat naman. Sabi ng mga alagad, napakabigat naman. Unawain ito. O, sumuko sila, tumalikod sila doon. Naligtas ba sila? Si Judas, hindi marunong humingi ng tawad. Walang pagpipigil sa sarili. Di ba? Atakawan sa salapi. Di niya napigilan. Maraming pastor na ganyan, ha? Ingat-ingat tayo sa salapi. Baka matulad tayo kay Judas, may lubid ako rito. Ang mabigat kay Judas, magbigti, sumabog yung kanyang bituka. May mga meaning po yun O, yung sinasabi ko sa inyo, may sihasatin nyo kung bakit sumabog yung bituka. At kumalat doon sa lupa, at yung lupang yun, hindi na marunong, hindi na pwede taniman. Hanggang ngayon, puntahan sa Israel. Historical, topical, hindi puro emotional No? Yung nakarinig ng masakit, sobrang matapong, pastor, ang sakit magsalita. Talagang pag nasasaktan ka, binabago ka ng Diyos. Sapagkat nililinis niya ang mali mong pangunawa. Verse 8, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, dapat pagyamanin natin ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Stop mo na. Kaya nawawalang kabuluhan, nawawalang pakinabangan ang ating pananampalataya. Una, wala tayong pagpipigil sa sarili. Pangalawa, wala tayong malasakit. Pangatlo, hindi natin pinagyayaman sa ating puso't isipan ng salita. Pinakikinggan. Ay, salamat, pinagpala ako ng Panginoon. Financial freedom ako. O marami kang pera, hindi ka naman nakakawala sa kasalanan. Hindi ka pinaghaharian ng balance. Maraming mayaman ngayon. Nagpapakamatay na nga Hindi, ang masakit sa kayamanan, yung hindi ka masiyahan. Sabi, mabuti pa si Solomon. Sabi niya, wala ang kabuluhan. Ay kaso nga, hindi pinagyayaman. Ang gusto siyang yumaman. Ayaw magpipigil sa sarili. Walang malasakit, walang pag-ibig, walang malasakit. Kasi pumasok na yung kasakiman Pag pumasok po, sabi ng Diyos, iwasan ninyo ang lahat ng uri ng kasakiman. Hindi lang sa salapi. Sa ating buhay. Pagmalasakit, kanino? Sa kapwa-tao. Alam mo, sabi niya, nung ako'y nagutom, pinakain mo ako. Nung ako'y nakakulong, dinalaw mo ako. Ako'y nauha, pinainom mo. Kailan po, Panginoon? Kailan kita pinagmalasakitan? Kailan kita? Nung dinalaw mo si Pastor Art, nung nakulong. Nung tinulungan mo siya, yung anak niya nakakulong, pinadala mo ng pagkain. Sa akin mo ginawa yun. Hindi ba? Hindi niya pa ngayon alam. Pero alam ng pagyamanin ninyo ang pagkakilala. Siya'y salita. Si Kristo'y salita. Tama. Salita ng Diyos siyang salita. Bumaba sa lupa. Hindi mawawala ng kabuluhan at pakinabang. Ngunit kung wala sa ito, mabigat. Verse 9, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo'y, ayan na, pumapasok na, kayo ay parang bulag. Tingnan nyo, hindi naman sinabing bulag Parang bulag. Hindi talaga bulag, nagbubulag-bulagan.
Huwag na tayo, tingnan natin. Minsan alam nyo sa totoo lang, pag nagbubukas ako lalo nung araw, sugapa pa ako sa alak. Katabi ko isang 4, isang pundador. Pagka maging sermon, tatama sa akin yung sa alak. Ilalagpasan ko eh. Ilalagpasan ko. Kasi masasaktan ako eh. Hindi papasok ang mga lasinggero sa langit ako. Ayaw kong basahin yun. Pero ngayon, nababasa ko na. Bakit? Hindi na ako naglalasing eh. Lasing na ako saan? Sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu. Para ako si David. When the Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David sing. Medley pa, di ba? When the Spirit, dapat yung Spirit of the Lord lagi na sa atin. Yun ay kasama natin araw-araw. Nung nilikha tayo at binigyan tayo ng buhay, Espiritu ng Diyos ang hininga sa atin. Pagyamanin natin, ang pagkain ng Espiritu ay salita ng Diyos. Paulit-ulit, mga pastor, mga kapatid. Konting problema, bumabagsak, walang wisdom knowledge. Humingi ka sa Diyos. Sabi doon sa kabila, hingin mo lahat kung ibig mo sa Diyos. Mabuti yan. Mulit o, di ba? Parang bulag at hindi nakakakita at nakalilimot. Ito maganda. Na nilinis na tayo. Nilinis na kayo ng sa inyong kasalanan. Yes! It's finished, sabi ni Jesus Christ. Pag mali ang pagkakilala mo, nililinis mo pa rin hanggang ngayon yung sarili mo, hindi ka malilinis. Sasama ka. Walang naglilinis ang kanyang sariling sugat, sariling katawang kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat sa kabutihan, kagandaan loob ng Diyos, siyang nagtatakip ng kasalanan ng mundo ito. Diyan nga natalo si Satanas eh. Tinakpan yung kasalanan, wala siya magawa. Gusto niyang buksan, hindi niya mabubuksan. Sapagkat kung sino nagtakip, siya din ang magbubukas. Di ba? Nilinis na tayo, yes. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Yan dapat ang pananampalataya natin. At dumanak ang kanyang dugo, dinala sa Ama, dinastify, di ba? Ba theology, dinastify ng nilinis na tayo. Simula pa lang doon sa Genesis, sa pag-aandog hanggang sa kalagitnaan ng sulat, sa pamamagitan ng dugo, nililinis ang kasalanan. Sa pamamagitan ng mga hayop noon. Pero ngayon, sa bagong tipan, nilinis tayo, hindi dugo ng hayop, dugo ng Panginoon sa Kristo. Dapat alam natin yan. Kapag tinanong tayo, sino naglinis sa'yo? Ay, nilinis ko yung sarili. Nagpapako ko ng bagong taon. Ay, hindi na ako ganito. Magaling, sabi ng hindi ka ba nagnanakaw, hindi ka pumatay, sabi rin sa mayaman. Lahat po yan, hindi ko ginawa. Magaling. Sabi niya, gusto mo sumunod sa akin? Ibenta mo lahat ang iyong kayamanang tinatangkilik at ipamigay mo sa mahihirap. At tapos pasanin mo ang iyong cross. Makasumunod ka sa akin, makapapasok ka sa akin. Nakapasok ba siya? Sumunod ba siya? Hindi. Hindi niya pinagyaman yung salita ng Diyos eh. Hindi niya kinilala si Kristo eh. Pag binigay mo yung spirit teaching eh, di ba? Anong ibinigay mo, babalik sa'yo. Paano itinanim mo? Hindi niya naintindihan eh. Kaya nalungkot siya, naging maramot siya. Tayo, nabulag siya. Dahil sa kanyang kayamanan, huwag natin gagawin yun. Gusto natin, ibitawan natin ang mga bagay. At maging matalino tayo sa lahat na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pagyamanin natin. Pagyamanin, ano pa? Ibahagi. Ibahagi natin. Ano mang meron tayo. Meron tayong wisdom, knowledge. Ibahagi natin sa iba. Para sila makatulad din natin. Si Kristo nga yun ang ginawa niya sa atin. Binagi ang kaluwalhatian, sabi rito sa verse 4. Kadakilaan, kaluwalhatian. Hindi maramot ang Diyos. Binigyan na tayo ng dakilang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan. Kaya sinabi na, binigay na sa atin.
Ang masakit, hindi walang bahala natin. Sabi pa nung isa, kailangan natin muna mag-ano. Ganto, patay maligtas. Niligtas ka na 2,000 years ago. Nilinis ka na ng Diyos. Paniwalaan mo lang at lakaran mo. Hindi nawawala ang kaligtasan. Kung hindi mo pagyayamanin ng kaligtasan ito, hindi mo pasishare sa iba ang balita ng kaligtasan. Mawawalang kabuluhan ang iyong pananampalataya sa Diyos. Walang kapakinabang, para ka lang bula at bulag at taga-akay. Sana ba tayo? Di ba? O, papapasukin, ano? Hindi kayo matitigas, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong masigasig. No? Sabi dito sa verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. O, sinasabi dito, masigasig. Tika muna, lilibing ko muna yung mga patay. Yung patay ko. Patay na kita rin. Sabi, hindi siguro sabi ni Kristo. Hayaan mo na maglibing ang patay sa mga patay. Teka muna, puro teka. Puro teka. May dahilan. Ayaw sumunod lang. Teka muna po. Teka muna, anin ko muna. Napakahirap makapasok ang taong yan. Alam nyo, mayaman lang. Yung palagi may dahilan sa gawain ng Diyos. Hindi ako nakapaghanda. Sa tagal na natin, taon na tayo, wala ka pa naunawaan. Hindi naman kita inaano, kapatid. Pagyamanin mo naman. Halagaan mo naman yung pagpapagod ni Sister Beverly, kakadaiyak na. Isipin niya, mahal na mahal kayo ng tao. Nagmamaneho, nagtatrabaho, nagkukuskol. Tapos papabayaan natin. Magagalit ang Diyos sa atin. Hindi na ba, pagbabarito ni Kristo, ang balos na. Imbis iangat ka, ibababa ka kasi hindi ka nakinig. Dahil sa pakikinig sa salita ng Diyos, at pagsasagawa nito, at pagsasaliksik nito, tayo naliligtas. Kakaroon tayo ng pananampalataya. Kaya nga kahit alam na ninyo, asa na ba? Verse 10, kaya nga mga kapatid, lagi kayong magsigasig upang matiyak ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Masigasig. Araw at gabi, dinidili at lagi nakasama sa mga taong nagsasaliksik ng salita ng Diyos sa mga gawain katulad nito. Para matiyak natin na tinawag at pinili tayo ng Diyos. Kasi maraming mga pastor, dumating na yung pagsubok. Wala nang tumulong sa kanya. Tinawag ba talaga ako ng Diyos? Anong gift ba meron ako? Hindi ko kaya to, wala akong kaya. Hindi ako tinawag ng Diyos. Tinulak lang ako. Sabi pa, abuti pa nga, tinawag ka ng Diyos, kaya ka nandito. Gusto kanyang turuan. Gusto niyang malaman mo, may binigay na sa iyo kapangyarihan. Hanapin mo lang, hilingin mo, unawain mo, saliksikin mo, pagyamanin mo. Huwag kang pabulag-bulag, huwag kang papikit-pikit. Sabi yung papikit-pikit na mata sa Proverbs. Delikado. Pabaling-baling ka doon, dumiretso ka lang. Diba? Ganito ang paraan kayo. Hallelujah na sana. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Tingnan nyo. Kung gagawin daw natin ito, yung pagsisigasig, malalaman natin na tayo tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa verse 11. Verse 10, hindi kayo matitisod. Kaya yung iba hindi bata pa, hindi pa, bago pa lang kasi hindi. Ngayon kang kapangyarihan. Kaya ka tinawag at pinili. Kaso hindi mo pinapalagahan. Masyado kang maramdamin, maemosyon ka. Pagkayaw, pinatatanggal sa'yo, ayaw mo. Gusto mong masunod ang sarili mo, sige, kumalas ka. Pero tandaan mo, ano mas mainam? Yung may naririnig ka o wala ka naririnig? May nagmamalasakit sa'yo o may walang nagmamalasakit sa'yo? Dito na ako sa nagmamalasakit. At least nakakain ako ng salita ng Diyos kahit mapait. Hindi ko masyado matanggap. Napakabigat naman ito, sabi ng mga. Verse 14, no? 12. Kahit alam na, sabi, hindi kayo matitisod sa ganitong paraan. Kayo'y malulugod. Papapasukin
ng walang hanggang kaharian ng Panginoon. Papapasukin tayo, hindi tayo matitisuin. Malulugod tayo, sabing ganito. Sa ganitong paraan, sa verse 11, kayo'y malulugod o malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. 12. Kahit alam na, kahit inulit niyo, alam na natin to totoo lang. Meron tayo mga gift, meron tayo kapangyarihan. Alam natin, ayaw lang pagyamanin. Sabi rito ni Pete. Kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan, inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong pinaalalahanan. No? Bakit? Kaya tayo paulit-ulit. Kasi hindi mo naalala, nalilimutan mo, nakatingin ka sa kayamanan, sa pagpapala. Ayaw mo ng pagpapalo. Kasama yan sa pagpapala, sunod niya, pag hindi ka sumunod, palo. Tapon niya sa dilim, hindi mabuting katiwala. Di ba? Binigyan ng talent, binaon mo, hindi mo pinagyaman. Oh. Kaya lagi ko pa rin kayong pinaalalanan tungkol dito. Mabuti, at 12, minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit nang iwan ang katawang ito. Oh, si Pablo. Ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng Panginoon Kristo. Kaya gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyo lagi ang mga bagay na ito. Kaya sinulat niya kahit na ako'y pumanaw. Sinulat niya, paalala sa atin ito. Una, meron tayong kapangyarihang galing sa Diyos dahil sa pagkakilala natin sa Panginoon Kristo. Kaya kailangan natin siyang kilalanin araw-araw. Paano natin siya makikilala sa pamamagitan ng paghahayag ng salita at pakikinig, pagbasa, pagsasaliksik, pagyayamanin, susundan ng katapatan, ng pananampalataya, lahat niya nandito na kumpleto na. Hindi. Pag nakarinig ng masakit na salita, parang mga alagad before, iniwan siya. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa akin ng katawan ay kakaroon ng napakabigat, di ba? Iniwan siya ng mga kanyang pinagaling Tayo pinagaling, iwanan pa ba natin si Kristo? Sino pa magpapagaling sa atin? Saan tayo pupunta? Sabi, ikaw, Peter, iwanan mo rin ba ako? Hindi ka namin iiwan. Dahil nasa inyo ang buhay. Kayo ang tinapay ng buhay. Hindi niya iwan kasi nasa kanya lang yung buhay Sabi doon sa siyang salita, saan ako magtatago? Sa north, nandun ka. Sa west, nandun ka. Sa ibabaw sa langit, nandun ka. Sa impyerno, nandun ka sa kailanman. Wala tayong matataguan sa Diyos. Kapag pinili ka na Diyos, katulad ni Jonas, umakas ka naman, kakainin ka ng malaking problema at lalamunin ka nito. At doon sa malaking problema, mararanasan mo na tumawag sa Diyos. May mabigat kung hindi ka napakinggan. Sinaway ka, pinagsabihan ka, huli na ang lahat. Kaya habang sabi niya, habang panahon, natatawag pa natin ang panahon na ito, no? Mag-ayos na tayo. Matanda na tayo. Hindi, dyan, lalo na kayo sa abroad, maging matalino kayo sa pagkita ng pera. Katalinuhan, ayan kaalaman, katalinuhan yan. Pagpipigil sa sarili. Magtabi kayo para sa inyong sarili. Sabi ko nga doon sa sa asawa niya. Asahin ko ba yung asawa mo? O sige, para ganito. Ayaw matigil? Bumili ka ng 2 4. Sarado mo pinto. Maligo ka. Kunin mo yung pinakamalaking baso. Nampo ka rito. Hindi ka rin lang matigil Talaga, 2 tayo. Punuin mo ng punuin yung baso. Tingnan mo, ayaw yan. Huwag mo picture ng chaser. Tunggain mo yan, ha? Pag umayaw, ayaw mo pala yan, Tapos ganyan, nilulustay mo yung pera. Pag umiyak, pray mo na. Mga lasing, ang hirap. Sa totoo lang, kapatid. Pag hindi natin napagtyagaan yung mga taong ito, katulad ko before, hindi ako pinagtyagaan. Salamat sa Diyos na tumawag at pumili.
sa atin. Tayo minahal niya, sa una pa lang binigyan na tayo ng kapangyarihan. No? Supporting verse, no, mga kapatid. Sabi dito rin, hindi tayo lalayo. Ang mga saksi sa kadakilaan ni Kristo. Verse 16, tuloy natin sa verse 16 to 21. No? Dito tayo magtatapos. Ipinahayag na namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at mula sa pagparito ng ating pagbabalik na ito. At pagparito ng ating Panginoon Kristo na hindi namin ibinatay sa mga alamat at kataha lamang ng mga tao. Nasaksihan ni Peter ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang narinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. 18, narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y naganap sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuti na ito ay pag-ukulan ninyo ng pansin. Ayan. Pag-ukulan daw natin ng pansin sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa dilim na tumatanglaw sa inyo hanggang sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag ang inyong mga puso. Hallelujah. Diba? Ang ganda. Ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinman, sa mga alinmang propeta sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi mula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos na inahayag ng mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan. Hindi kami nagsasalita nito. Hindi ko nga ito binungkan. Sabi ko, ako pala mag-aano nito. Ipaliwanag mo lang. Huwag ka nang lalayo. Baka maguluhan sila. Maraming verse. Hindi kasi tayo nagtitiyo. Napakasimple lang. Sinabi ng mga propeta, lalong o yan, isa ng clue yan. Siya'y kinalugdan ng Ama. Galing yung kapangyarihan galing sa Ama, binigay sa Kanya, binigay din sa atin yung kaluwalhatian. Ibabahagi rin tayo. O kinalugdan. Kaluwalhatian galing sa langit. Sabi dito sa verse, kaluwalhatian ng langit na nagsabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig nila, nakita kasama sila Tayo, pinatutuhanan nila. Kaya ang salita ng Biblia ay totoo. Sabi ng mga tao, fairy tale lang yan, paulit-ulit. Di ba kahit paulit-ulit ito, nakakakuha tayo ng divine wisdom knowledge, sumasaya ang ating mga puso. Di ba? Sabi dito yung puso natin, ayan nagliliwanag ang inyong mga puso. Bakit nagliliwanag? Bakit? Tumatanglaw sa atin. Di ba? Sabi rito, makabubuti ito na pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat ito'y isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sumikat ang araw ng Panginoon at magliliwanag sa inyong mga puso. Siya nagliliwanag, siya nagbibigay liwanag. Kasi ang puso natin madaya, nadidimlan kung minsan. Siya ang nagpapaliwanag sa ating puso. Siya ang nagbibigay liwanag. Kaya may ginawa sila dyan mga Katoliko, Secret of Jesus may liwanag. Tayo din. Bituin sa umaga. Higit sa lahat, sabi sa verse 20, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pakahulugan sa alingmang propesiya sa kasulatan. Wala Tandaan natin, baka sabihin nyo ako nagsabi. Sinabi ng propesiya yan sa kasulatan. Sapagkat, 21,
ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maraming simbahan binabaliwala ang Holy Spirit. That's why always praise, always tawagin natin, i-welcome siya sa ating gawain. Sapagkat ang Espiritu ay kalaban din, Espiritu na masasama, Espiritu ang welcome natin, Espiritu ng kabutihan, kagandahan. Lahat na yan, di ba? Na magkaliwanagan, Espiritu Santo. Kapag nasa atin ang Espiritu Santo, ipapayag natin siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kilala natin. That's why, acknowledge Him always. May purpose siya, bakit siya nandito? Kasi wala rito ang Panginoon eh. Masisila tayo ng Espiritu ng kadiliman. Kalaban natin. Kaya maraming espiritu ng kademonyo na nangyari eh. Hindi nila i-acknowledge yung espiritu eh. Hilingin mo sa Ama, sa Anak, yung espiritu niya. Napatnubayan tayo. Liwanag siya sa landas ng buhay natin. Siya ang tagapagturo upang di tayo matisod. Upang maging matatag tayo sa harap ng pananampalataya at datnan tayo na walang dungis, kapintasan. Sinong darating? Yung Panginoong Hesus. Siya ang tagapagturo natin, siya ang mga alip pag nalulungkot tayo. Holy Spirit, sabi ni Benny, Jimmy Swaggart, will come in this place. Sabi naman ni Benny, Hallelujah. Kantayin niyo sa madaling araw. Hallelujah. 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 Holy Spirit. Mamaya luluha ka na. Nandyan siya. Pinasasaya ka niya. Di ba? Ano ang tatlong ating conclusion dito? Asan na hinulat ko? Wala. Di ba? Acknowledge. Papatatagin tayo. Huwag tayo maging tamad. Magsaliksik tayo. Pagyamanin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pagkukulan natin ng pansin. Sabi doon sa verse 16 to the following to 21. No? Sabi doon, conclusion natin, verse 3. Sabi dito, tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng mga Diyos. Ito'y dahil sa atin. Saan? Dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. Na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kalawaltian, kadakilaan. Pangalawa, verse 8, di na tayo lalayo para mabilis. Asan na yung verse 8 na wala? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ninyo ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi mawawala ng kabuluhan at pakinabang. Hindi mawawala ng walang kabuluhan ng ating pananampalataya. O verse 10. Sa ano sabi sa verse 10? Kaya nga mga kapatid, lalo kayong masigasig. Tama itong verse 10. Hallelujah. Habilin. Ha? Hindi pa naman tayo mamamatay. Habilin to ni Peter kung nabubuhay pa siya. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong magsigasig. Alam niya kasi magiging tamad eh. Magiging palalo ang mga tao. Magiging maibigin sa kanilang sarili. Magiging tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad eh. Huwag na pakainin. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo. Matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Meron niyang kung. Tandaan niyo yung kung. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sige. Salamat po Ama sa iyong biyaya at habag. Salamat sa iyong banal na salita. Nawa po maging masigasig ang bawat isa sa amin. Sa patnubay ng banal na Espiritu. Sa salita mo Ama, nawa malakaran namin ang katuwiran mo. Lalo po kayo magpakilala. Ipakilala niyo sa amin ang inyong anak. At ang banal na Espiritu, paano namin sila tratuhin,
sa aming pananampalataya, ang Espiritu Santo, ang Anak, at ang inyong Espiritu, Panginoon. Turuan nyo kami na paano sila gamitin sa pananampalatayang ito, Panginoon. Alam namin, ibinigay mo na ang lahat. Isinilang kaming mapapalad at inawag at pinili. Salamat naman, pinili mo kami bagamat hindi kami karapat-dapat. Salamat sa iyong Panginoon. Siyang tumawag at pumili sa amin upang kami pagpalain at mahalin, hindi lamang parusahan, kundi turuan at maging tagapagturo din. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumayin yung pagpapala ng Panginoon. God bless us all. Shalom. To God be the glory, gentlemen. Shalom. Back to you. Sino ba si James? Are you there? James Simon. Brother Simon. Natulog yata. Amen, Sabi mo, Kuya James. Nakamute ka ito po. ba tulog? Ayan, praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor. Baka nakatulog na po. Purihin po ang Panginoon. So, ano na bang oras sa Pilipinas? Recording stopped. Ayan, Hirap lang. Ay, mahirap po ma-mute. Sige po. Okay po. Amen, Lagyan amen. siguro natin ng tanong, paano kayo nagiging masigasig? Anong paraan po yung ginagawa nyo para maging masigasig sa harap ng